Ako si Lira, isang leader ng tribo sa isang liblib na bayan sa gitnang Luzon. Minsan, sa gitna ng isang napakabuhos na ulan, nagkaroon ng matinding tagtuyot na halos hindi namin naramdaman ang ulan sa loob ng maraming linggo. Ang aming mga ani ay unti-unting nauubos at ang gutom ay nagsimulang kumalat sa aming tribo. Sa aming tribo, ako ang nakikitang pag-asa ng mga tao, subalit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko'y nag-iisa ko. Hindi ko alam kung paano ko malalampasan ang suliraning ito. Sa kabilang ibayo, ang pinsan kong si Rodel ay leader din ng kanyang sariling tribo. Magkaibang tribo, magkaibang kultura, subalit iisang dugo ang nananalaytay sa aming mga ugat. Sa gitna ng kahirapan, hindi ko inasahan na tatawagin ako ni Rodel. Lira, kailangan kita, ang sabi niya sa kanyang sulat. May kaba sa puso ko habang binabasa ang kanyang mensahe, ngunit alam ko na ito'y isang pagkakataon para magtulungan. Pagdating ko sa kanilang tribo, natagpuan ko si Rodel na tila ba walang magawa. Ang tagtuyot ay hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa amin. Ang sabi niya habang naglalakad kami sa kanilang tuyong bukirin. Kailangan natin ng solusyon at kailangan natin ito ngayon. Habang pinag-uusapan namin ang aming mga plano, isang matandang babae ang lumapit sa amin. May isang kababalaghan sa bundok, ang sabi niya. Ang tubig doon ay hindi natutuyo, subalit ito'y bantay ng isang matandang engkantada. Nagkatinginan kami ni Rodel. Ang bundok ay isang lugar na hindi pa namin nararating, puno ng misteryo at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ang tanging pag-asa namin. Handa ka na bang sumugal, Lira? Tanong ni Rodel habang sinasaksihan ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong sa likod ng kanyang tapang ay ang takot na baka hindi kami magtagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang determinasyon sa aming mga puso. Sa simula ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na aming dala. Ang bawat hakbang ay puno ng pagdududa, ng pag-aalala, subalit naroon ang liwanag ng pag-asa. Sa gitna ng gabi, habang kami naglalakbay sa madilim na kakahuyan, naririnig namin ang mga tunog ng kalikasan na tila ba nagbababala. Subalit hindi kami nagpatinag. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, mula sa mga matatarik na bangin hanggang sa mga mapanganib na hayop, hanggang sa narating namin ang paanan ng bundok. Doon namin natagpuan ang isang maliit na kubo na tila ba itinayo ng isang tao na nagtatago mula sa mundo. Tayo na, ang sabi ni Rodel habang ang takot ay lumalalim sa kanyang boses. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang kanyang tapang. Pagpasok namin sa loob, isang matandang babae ang nagpakita sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan, ngunit ang kanyang ngiti ay may kasamang misteryo. Kayo ba'y handa na sa pagsubok? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay tila ba bumabalot sa aming pag-iisip, nagtatanong kung kami nga ba'y handa sa anumang mangyayari. Ang kanyang tanong ay isang hamon na kailangan naming tanggapin. Subalit bago pa man kami makasagot, biglang bumukas ang pinto sa likuran ng kubo. Sa likod ng pintong iyon ay isang tanawin na hindi namin inaasahan. Sa kabila ng lahat, ang aming pag-asa ay tila ba naglaho at ang aming pinapangarap na solusyon ay nag-iba ng anyo. Ako si Kaloy, isang leader ng tribo ng mga mangangaso. Sa aming lugar, ang gubat ang aming tahanan. Dito kami kumukuha ng lahat ng aming pangangailangan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang tagtuyot na tila isang halimaw na sumakop sa aming lupain. Ang mga hayop ay tila naglahong parang bula at ang mga puno ay unti-unting natuyo. Kasama ang aking pinsan na si Andoy, leader ng tribo ng mga magsasaka. Kami ay naglakbay upang maghanap ng paraan para iligtas ang aming mga nasasakupan. Si Andoy ay isang taong matiyaga at puno ng diskarte. Sa tuwing siya ay ngumingiti, tila ba may kasagutan sa lahat ng problema. Kaya naman,
Sa aming paglalakbay, hindi ko maiwasang mangarap na siya ang magbukas ng pintuan para sa aming kaligtasan. Nag-usap kami sa ilalim ng mga bituin, nagplano, at nagbigay ng mga pangako na hindi namin bibiguin ang aming mga tribo. Ano sa tingin mo, Kaloy? Meron pa kayang ibang tribo na makakatulong sa atin? Tanong ni Andoy habang naglalakad kami sa gilid ng ilog na halos tuyo na. Wala tayong ibang pagpipilian kundi hanapin sila. Kung may natitira pang kabuhayan sa ibang tribo, kailangan natin silang makausap. Sagot ko habang pinagmamasdan ng bakas ng mga paa sa lupa, mga bakas ng tagtuyot na para bang hindi matatapos. Nagpatuloy kami sa paglalakbay hanggang sa umabot kami sa hangganan ng aming teritoryo. Sa kabila nito ay ang lupain ng tribo ni Lakan, isang tribo na kilala sa kanilang kasanayan sa pangingisda. Subalit ang balitang narating sa amin ay kagaya rin ng aming sitwasyon. Unti-unti na nilang nararamdaman ang gutom at ang kanilang ilog ay hindi na nagbibigay ng sapat na pagkain. Kailangan nating kausapin si Lakan, Kaloy. Baka sakaling may ideya siya kung paano mailigtas ang lahat ng tribo. Sabi ni Andoy, punong-puno ng pag-asa. Sa aming paglapit sa kampo ni Lakan, nakita namin ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang mga tao. Ang mga lambat na dati puno ng isda ay halos wala ng laman. Nakipag-usap kami kay Lakan at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang sumama sa amin para humanap ng solusyon. Dapat tayong magkaisa, Kaloy. Ito na ang pagkakataon para ipakita ang tunay na halaga ng pagkakaisa. Bulong ni Andoy sa akin habang naglalakad kami palayo sa kampo ni Lakan. Sa aming paglalakbay, napansin namin ang kakaibang liwanag sa gubat. Hindi ito pangkaraniwang liwanag. Tila ba ito'y nagbibigay ng pag-asa. Sinundan namin ang liwanag at natagpuan ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang ilog na tila hindi naapektuhan ng tagtuyot. Siya ay si Mangselo, isang ermitanyo na kilala sa kanyang karunungan at mga kwento ng kababalaghan. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating, mga batang mandirigma. Bulalas ni Mangselo habang pinagmamasdan kami. Ang ilog na ito ay ang simula ng inyong bagong paglalakbay. Ngunit tandaan, hindi ito magiging madali. Ipinakita ni Mangselo sa amin ang isang mapa na naglalaman ng mga lugar na puno ng kayamanan ng kalikasan. Subalit ang mga ito ay pinoprotektahan ng mga sinaunang sumpa. Ang mga kayamanang ito ay ang sagot sa gutom ng aming mga tribo. Ngunit kailangan naming harapin ang mga pagsubok upang makuha ang mga ito. Sa paglalakbay na ito, hindi sapat ang tapang lamang. Kailangan ninyong pagtibayin ang inyong pagkakaibigan at pagkakaisa. Ang tagumpay ay nakasalalay sa inyong pagtutulungan. Patuloy ni Mangselo bago kami magpatuloy. Nagsimula ang aming paglalakbay sa direksyon na nakasaad sa mapa. Sa kabila ng mga hamon at panganib, ang aming determinasyon at pagkakaisa ay ang naging gabay namin. Subalit hindi namin inaasahan ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Habang kami nasa gitna ng isang kagubatan, bigla kong naramdaman ang kakaibang hangin. Tila ba ito'y nagbubulong ng babala. Napatingin ako kay Andoy at sa kanyang likuran ay isang anino na unti-unting nagkakaroon ng anyo, ay isang nilalang na matagal nang nawala sa aming alaala. Isa itong higanting halimaw na ang tanging layunin ay pigilan kami sa aming misyon. Kaloy, anong gagawin natin? Sigaw ni Andoy habang kami nagtatakbuhan upang makaligtas. Hindi ko alam ang sagot sa kanyang tanong. Sa puntong iyon, nagumpisa akong mag-alinlangan kung kaya ba naming harapin ang nilalang na ito. Ngunit sa kabila ng takot, alam ko na ang tanging pag-asa namin ay ang aming pagkakaisa. At ito ang magiging susi sa pagligtas ng aming mga tribo. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang halimaw na ito ay hindi basta-basta, ito'y may alam sa aming mga kahinaan at tila ba alam nito kung paano kami lulumpuhin.
Kami ba'y magtatagumpay sa laban na ito? O ito na ang katapusan ng aming paglalakbay? Ang sagot ay naroon sa likod ng aming takot. Ngunit paano namin ito haharapin? Ang misteryo ay nagbabadya sa aming kinabukasan. Ako si Laya, leader ng tribo ng mga Tagas, at kasama ko ang aking pinsan na si Datu, leader ng mga Hilag. Sa nakaraang mga araw, nagkaisa kami upang mailigtas ang aming mga tribo mula sa gutom na dulot ng tagtuyot na tila walang katapusan. Sa aming masalimuot na paglalakbay, natutunan namin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang aming misyon ay hindi madali. Kailangan naming hanapin ang mahiwagang lambak ng kasaganaan na ayon sa alamat ay nagtataglay ng kayamanang makapagpapawi sa aming suliranin. Subalit may isang kondisyon. Ang lambak ay matatagpuan lamang ng mga pusong nagkakaisa. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang pag-aalala ng aking tribo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit sa likod nito'y sumisilay ang takot. Ang mga hilag ay ganoon din. Ang bawat hakbang namin ay tila ba isang pagtalon sa kawalang katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Datu ay nanatiling matatag. Siya ang naging sandigan ko sa mga oras ng panghihina. Isang araw, habang binabaybay namin ang mabatong daan patungo sa aming destinasyon, nakatagpo kami ng isang matandang tao. Siya'y tila pagod at uhaw, kaya't minabuti naming tulungan siya. Binigyan namin siya ng makakain at inumin mula sa kakaunti naming dala. Nagpasalamat siya sa aming kabutihan at sinabing, "Kayo'y binasbasan ng pagkakaisa. Ang landas patungo sa inyong hinahanap ay nasa inyong mga kamay." Nagpatuloy kami sa paglalakbay at habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakaroon ng saysay ang mga sinabi ng matanda. Ang bawat hakbang na aming ginagawa ay tila nagiging mas magaan at ang aming mga tribo ay nagsimulang magtulungan ng higit pa sa inaasahan. Ang mga tagas at hilag ay nagkaisa, hindi lamang sa layunin, kundi maging sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa gitna ng kakahuyan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may dalang kakaiba. Nagising ako sa isang nakakabinging katahimikan. Lumabas ako sa aming kampo at nakita ko si Datu na nakatanaw sa langit. "May nararamdaman ka bang kakaiba, pinsan?" Tanong ko sa kanya. Tumango si Datu. "Parang may nagbabadyang bagyo, ngunit hindi ito ordinaryong bagyo," sagot niya. "Ito ang tinatawag na bagyong pagsubok. Ayon sa alamat, ito'y darating upang subukin ang ating pagkakaisa." Hindi nagtagal ay naramdaman namin ang pagdating ng bagyo. Ang hangin ay lumakas at ang ulan ay bumuhos na tila walang bukas. Nagkagulo ang mga tao, ngunit nanatili kaming kalmado ni Dato. Pinamunuan namin ang aming mga tribo sa paggawa ng matibay na silungan gamit ang magagamit na mga materyales. Sa kabila ng unos, ang aming mga tribo ay nagtulungan upang makaligtas. Nang humupa ang bagyo, isa-isang lumabas ang mga tao mula sa kanilang silungan. Dito namin napagtanto na ang unos ay hindi lamang pagsubok sa aming pisikal na lakas, kundi pati na rin sa aming pagkakaisa. Sa kabila ng hirap, ang aming mga tribo ay nagbuklod upang harapin ang pagsubok na ito. Nang bumalik ang liwanag ng araw, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang aming samahan. Ang mga tagas at hilag ay naging isang pamilya na kahit sa panaginip ay hindi ko inakalang mangyayari. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa isang makipot na landas, biglang bumukas ang isang lagusan sa aming harapan. Ang mga puno ay tila nagbigay daan at doon namin nasilayan ang lambak ng kasaganaan. Ang aming mga mata ay namangha sa ganda nito. Naririnig namin ang agos ng batis at ang awit ng mga ibon. Ito na ang aming hinahanap. Ngunit bago pa man kami makapasok, isang matandang babae ang lumitaw mula sa kawalan.
Siya ang babaeng nakita namin sa aming panaginip na tila isang diwata. Binabati ko kayo, mga magiting na lider, aniya. Ngunit bago kayo makapasok, may isang huling pagsubok pa kayong dapat harapin. Nagkatinginan kami ni Datu. Ano pa kaya ang kailangan naming gawin? At sa pagkakataong iyon, ang matanda ay ngumiti at nagsabi, ito ay pagsubok ng sakripisyo. Isa sa inyo ang kailangang manatili sa labas upang ang iba ay makapasok. Ang mga salitang iyon ay tila isang kulog na bumagsak sa aming gitna. Sino ang magpipigil sa sariling makapasok sa lambak ng kasaganaan upang ang iba ay makatikim ng ginhawa? Napatingin ako kay Dato at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong tanong na gumugulo sa aking isipan. Sa aming pagkakaisa, sino ang handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat? Ito ang twist ng aming paglalakbay. Isang desisyon na magdidikta ng aming kinabukasan. Sa likod ng aming mga tribo, ang hangin ay nagdadala ng malamlam na awit ng gutom. Ang mga puno ay tila nagmistulang kalansay at ang dating masaganang ilog ay halos wala ng patak ng tubig. Ako si Laya, ang leader ng tribo ng liwanag, at kasama ko ang aking pinsan na si Datu, ang pinuno ng tribo ng halimuyak. Kami ay nagpasisya na isang tabi ang aming mga pagkakaiba upang sama-samang harapin ang pinakamalaking pagsubok na kinakaharap ng aming mga tribo, ang gutom. Nagtipon kami sa gitna ng isang malawak na kapatagan kung saan ang lupa ay tuyo at bitak-bitak. Ang mga miyembro ng aming mga tribo ay nagkakaisa sa pag-asang ang aming pagkakaisa ang magsisilbing susi sa kaligtasan. Alam namin na ang bawat hakbang na gagawin namin ay puno ng panganib, ngunit ang aming desisyon ay hindi na matitinag. Sa unang pagkakataon, pinagsama namin ang aming mga kaalaman at kakayahan. Ang tribo ng liwanag ay may matalas na kaalaman sa pamumuhay sa kabundukan, habang ang tribo ng halimuyak ay eksperto sa pag-aalaga ng mga tanim. Pinagsanib namin ang aming mga lakas upang lumikha ng isang plano na magbibigay daan sa amin na makahanap ng pagkain at tubig sa kabila ng tagtuyot. Habang naglalakbay kami patungo sa malayong lugar na tinatawag na lupang pag-asa, nadama ko ang pag-aalinlangan sa hangin. Alam kong ang aming tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa aming kaalaman, kundi sa tiwala ng aming mga tribo sa isa't isa. Ang pagkakaisa ay ang aming sandigan, ngunit alam ko rin na ito ang pinakamadaling mabasag. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay, nakasalubong namin ang isang matandang lalaki, balot ng putik at pagod. Siya ay mula sa tribo ng Alon, ang tribo na kilala sa kanilang pamumuhay sa tabi ng dagat at ang kanilang husay sa pangingisda. Ngunit sa kanyang mga mata ay kitang-kita ang kawalan ng pag-asa. Ang dagat ay wala nang ibinibigay, sabi niya. Ang aming tribo ay nagugutom at kami nawawalan na ng pag-asa. Hindi namin siya iniwan. Bagkus, pinili naming yakapin ang kanyang tribo sa aming paglalakbay. Ang kanilang kaalaman sa dagat ay maaaring magbigay ng bagong pag-asa sa aming plano. Ngunit sa bawat hakbang, nadarama ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aming mga balikat. Mahirap ang daan, ngunit ang aming layunin ay mas higit pa sa aming mga sariling pangangailangan. Patuloy kami sa aming paglalakbay at sa bawat araw ay nagiging mas matindi ang pagsubok na aming kinakaharap. Ang init ng araw ay tila naglalagablab at ang gabi ay punong-puno ng ingay ng mga hayop na naghahanap ng pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang unti-unting pagbuo ng tiwala at pagkakaibigan sa pagitan ng aming mga tribo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa paligid ng isang maliit na apoy, narinig namin ang isang kakaibang ingay mula sa malayo. Ang ingay na ito ay tila alingawngaw ng pagtawag, isang panawagan mula sa hindi namin mawari kung saan.
Ang aking puso ay tumibok ng mabilis at alam kong hindi kami maaaring magbulag-bulagan sa tawag na iyon. Nagpasya kaming sundan ang tunog, umaasa na ito ang magiging sagot sa aming mga panalangin. Ang paglalakbay ay naging mas mapanganib, ngunit ang pag-asang dala ng tunog na iyon ay hindi namin magawang talikuran. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-iigting ng damdamin ng aming mga kasamahan, ang pag-asang may katapusan ng gutom at ang pagdurusa. Ngunit sa aming pagdating sa pinagmula ng tunog, kami ay nabigla. Sa halip na sagot sa aming mga problema, natagpuan namin ang isang tribo na hindi namin inaasahan. Ang tribo ng Lunas, isang tribo na matagal na naming hindi naririnig. Sila ay may kakaibang pamamaraan ng pamumuhay at ang kanilang kaalaman ay tila isang misteryo para sa amin. Ang kanilang leader, si Apo, ay lumapit sa amin. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng pag-unawa at sa kanyang mga labi ay isang ngiti na puno ng pag-asa. Ang inyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito, sabi niya. Sa halip, ito ay simula ng mas malalim na pagkakaisa sa pagitan ng ating mga tribo. At sa kanyang mga kamay ay isang mapa na naglalaman ng lihim na ruta patungo sa isang lugar na puno ng likas na yaman. Ngunit ito ay hindi basta-basta ibibigay. Kailangan naming patunayan ang aming pagkakaisa at tiwala sa isa't isa, isang pagsubok na magpapamalas kung gaano kami kahanda na isantabi ang aming mga pagkakaiba para sa ikabubuti ng lahat. Habang tinitingnan ko ang mapa, naramdaman ko ang pag-usbong ng bagong pag-asa. Ngunit sa likod ng aking isip, alam ko na ang paglalakbay na ito ay puno ng hindi inaasahang mga pagsubok. Ang tanong ay, handa ba kami sa susunod na hakbang patungo sa tunay na pagkakaisa at kaligtasan? Sa aming pagbabalik sa kampo ng tribo, naglalaro sa aking isipan ang mga ideya kung paano namin maisasalba ang mga tribo mula sa kinakaharap na gutom. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagkakaisa ang aming mga puso sa kabila ng magkaibang pinagmulan. Ako si Adan, leader ng tribo ng Amihan, at ang aking pinsan na si Lila, leader ng tribo ng Habagat. Sa kabila ng aming pagkakaiba, nagkaisa kami sa iisang layunin, iligtas ang aming mga tribo. Nagpatawag kami ng pulong ng mga matatanda at mga pinuno ng aming mga tribo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang aming talakayan. Alam namin ni Lila na ito ang pinakamahalagang hakbang sa aming plano. Mga kapanalig, panimula ko, ang ating mga tribo ay matagal nang nagkahiwalay dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit ngayong tayo'y parehong nahaharap sa gutom, panahon na upang magtulungan. Sumang-ayon si Lila, kung magtutulungan tayo, maaari tayong makahanap ng mga solusyon na hindi natin magagawa ng mag-isa. Habang nagsasalita kami, napansin ko ang pag-aalinlangan sa mukha ng ilan. Hindi madali ang magtiwala muli, lalo na kapag nasaktan na noon. Ngunit sa likod ng mga mata nilang puno ng pag-aalinlangan, nakita ko rin ang pag-asang naghihintay na magising. Ipiresenta namin ang plano, isang pagsasanib ng mga kaalaman at yaman ng aming mga tribo. Ang tribo ng Amihan ay bihasa sa pangingisda at pagtatanim ng mga halaman sa malamig na klima, habang ang tribo ng Habagat ay eksperto sa paghahabi at pag-aalaga ng mga hayop sa mas mainit na kapaligiran. Kung pagsasamahin namin ang aming mga kakayahan, maaari naming mapunan ang kakulangan ng bawat isa. Ngunit paano natin isasagawa ito? Tanong ni Mang Berto, isa sa mga pinakamatandang leader ng tribo ng Habagat. Tumayo si Lila at may kumpiyansang sumagot, magsisimula tayo sa pagtuturo. Ang mga Amihan ay magbabahagi ng kanilang kaalaman sa pagtatanim at pangingisda, habang ang mga Habagat ay magtuturo ng paghahabi at pag-aalaga ng hayop. Sa ganitong paraan, matututo tayong lahat at mapalalakas ang ating mga tribo. Nagsimula kaming magplano ng mga pagsasanay at palitan ng yaman.
Natuwa ako sa pag-apruba ng karamihan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam kong maraming hamon pa ang darating. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang aming mga gawain. Unti-unti naming nakita ang pagbabago. Ang mga magkaibang tribo ay nagtutulungan at nagkakaroon ng mas malalim na pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang mga bata ay nagsimulang makipaglaro sa mga kaibigan mula sa kabilang tribo at ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga karanasan at kaalaman. Isang gabi, habang tahimik akong nagmumuni-muni sa ilalim ng mga bituin, lumapit si Lila sa akin. Adan, sabi niya, nakakamangha kung paano nagbago ang lahat. Ngunit sa tingin mo ba'y sapat na ito para sa ating mga tribo? Napaisip ako. Alam kong marami pa kaming dapat gawin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang unang hakbang ay nagawa na namin. Hindi pa tayo tapos, Lila. Ngunit ang pagsisimula ay isang malaking hakbang na. Ngunit habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba. May bahagi sa akin na nagsasabing hindi ito ang katapusan ng aming pagsubok. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi inaasahan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain, may dumating na mensahe mula sa kagubatan. Isang grupo ng mga mangangaso ang nakakita ng kakaibang usok na nagmumula sa ibang panig ng bundok. Agad kaming nagtipon upang pag-usapan ito. Maari bang may ibang tribo sa kabilang panig? Tanong ni Lila na tila nag-aalala. Malamang, sagot ko, at kailangan nating malaman kung kaibigan ba sila o kaaway. Nagdesisyon kaming magpadala ng maliit na grupo upang mag-imbestiga. Kasama kami ni Lila sa pangkat na ito, handang harapin kung anuman ang aming matutuklasan. Habang papalapit kami sa lugar na pinagmumula ng usok, unti-unti naming nararamdaman ang tensyon. Ang paligid ay tahimik, tila ba nagbabadya ng panganib. Ngunit kami nagpatuloy, puno ng determinasyon na matuklasan ang kasagutan sa likod ng misteryosong usok na ito. Ngunit sa aming pagdating, isang nakagugulat na tagpo ang bumungad sa amin. Isang malaking kampo ng mga tao, hindi mula sa alinmang tribo na kilala namin. Sa kanilang gitna, isang pamilyar na mukha ang aming nakita. Si Mang Berto, nakatali at tila bihag. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig namin mula sa kadiliman. Inaakala niyo bang kayo lang ang may karapatan sa lupaing ito? Napalingon kami at sa aming pagkabigla, nakita namin ang isang grupo ng mga mandirigma, armado at handang lumaban. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kapayapaan na pinaghirapan naming buuin. Kaming napalibutan ng mga hindi kilalang tao at alam naming hindi magiging madali ang susunod na hakbang. Ngunit sa ilalim ng bituin ng gabing iyon, habang hawak ni Lila ang aking kamay, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng panganib, ang aming pagkakaisa ang magiging susi sa aming kaligtasan. At sa kabila ng aming takot, handa kaming harapin ang bagong pagsubok na ito, kasama ang bawat miyembro ng aming pinag-isang tribo. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, hindi namin inasahan na ang aming paglalakbay ay hahantong sa isang napakalaking misyon, ang pagligtas sa aming mga tribo mula sa gutom. Ako si Amaya at ang aking pinsan na si Malik ay ang mga pinuno ng magkaibang tribo. Sa mga panahong ito, ang aming mga tribo ay nahaharap sa isang matinding krisis. Ang lupaing dati isagana sa ani ay tila ba nagkulang na sa biyaya ng kalikasan. Ang aming mga tauhan ay unti-unting nanghihina sa gutom at ang mga bata ay nawawala sa kanilang dating sigla. Sa gitna ng ganitong kalagayan, napagtanto namin ni Malik na kailangan naming magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Bagamat magkaiba ang aming pinagmulan at pamumuhay, ang pagnanais na mailigtas ang aming mga tribo ay nagbigay sa amin ng lakas at determinasyon upang magkaisa. Sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga kung aling tribo ang mas malakas o mas mayaman. Ang mas mahalaga ay ang buhay ng bawat isa sa aming mga nasasakupan.
Sa aming pag-uusap, naisip namin na kailangan naming hanapin ang matandang si Lolo Bastian, ang kilalang ermitanyo na naninirahan sa gilid ng bundok. Siya lamang ang may alam sa lumang ruta patungo sa lupang pagkakaisa, isang misteryosong lugar na sinasabing may taglay na kapangyarihan upang muling gawing masagana ang lupa. Ngunit may isang malaking problema. Ang daan patungo roon ay napapalibutan ng mga panganib at hindi pa nararating ng kahit sino sa aming mga tribo. Sa kabila ng panganib, nagpasya kami ni Malik na maglakbay patungo kay Lolo Bastian. Inihanda namin ang aming mga tauhan, mga kagamitan at pagkain para sa mahabang paglalakbay. Habang papalapit kami sa bundok, hindi namin maiwasang makaramdam ng kaba. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang paligid ay mistulang puno ng mga lihim na hindi pa namin nalalaman. Nang sa wakas ay marating namin ang tahanan ni Lolo Bastian, nagulat kami sa kanyang anyo. Siya ay tila ba isang bahagi na ng kalikasan. Ang kanyang balbas ay mahaba na parang ugat ng puno at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ano ang inyong pakay sa pagpunta dito? Tanong niya sa amin habang nakatingin sa malayo. Ipinaliwanag namin ang aming kalagayan at ang aming hangaring mailigtas ang aming mga tribo. Tahimik si Lolo Bastian habang kami nagsasalita at nang kami matapos, may ngiti sa kanyang labi. Ang lupang pagkakaisa ay hindi isang lugar na basta-basta nalalaman, sabi niya. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa ng inyong mga puso at kaisipan. Bago ninyo ito marating, kailangan ninyong maipakita sa mundo na kayo'y nagkakaisa hindi lamang sa layunin, kundi sa espiritu. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, dala ang mga payo ni Lolo Bastian. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Ang daan ay nagiging mas mahirap at ang bawat hakbang ay tila ba isang pagsubok sa aming paninindigan. Ngunit hindi kami sumuko. Sa tuwing kami manghihina, naaalala namin ang mga mukha ng aming mga tauhan, ang kanilang mga pag-asa, at ang kanilang mga pangarap na kami ang tanging sandigan. Habang papalapit kami sa tuktok ng bundok, isang kakaibang liwanag ang aming nasaksihan. Ang kumpol ng mga ulap ay unti-unting naglalayo at ang isang maliwanag na sinag ng araw ay tumama sa lupa. Ang tanawin ay hindi maipaliwanag sa salita, isang paraiso sa gitna ng kawalan. Ang lupang pagkakaisa ay nasa aming harapan. Ngunit sa aming paglapit, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa gilid ng lupain, may isang balakid na hindi namin nakita kanina. Ang isang malalim na bangin ay nakaharang sa aming daan at sa ilalim nito ay ang rumaragasang ilog. Napagtanto namin na hindi ito basta-basta tatawirin at ang panganib na mahulog ay napakalaki. Habang kami nag-iisip ng paraan, biglang may narinig kaming mga tinig mula sa likuran. Ang aming mga tauhan ay dumating, dala ang mga materyales na maaaring gamitin upang makagawa ng tulay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at tapang. Hindi namin kayo pababayaan, sabi nila, ang pagkakaisa natin ang magpapadala sa atin sa kabila. Habang kami nagsisimula sa paggawa, isang kakaibang damdamin ang aking naramdaman. Ang mga tao mula sa magkaibang tribo ay nagtutulungan, walang alitan, walang pag-aalinlangan. Ang lupang pagkakaisa ay hindi lamang isang lugar, kundi isang estado ng puso at kaisipan. Ngunit habang kami abala sa paggawa, isang malakas na tunog ang aming narinig mula sa likuran. Ang isang bahagi ng bundok ay biglang gumuho at ang malalaking bato ay papalapit sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin alam kung paano kami makakaiwas. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang aming pagkakaisa ang tanging pag-asa upang malampasan ang panganib na ito. Ang tanong mo ngayon, makakayanan ba namin ang pagsubok na ito o ito ang magiging wakas ng aming paglalakbay?
Nang magising ako noong umagang iyon, ramdam ko ang lamig ng hangin na tila may dalang balita. Ako si Jiro, isa sa mga lider ng 2 tribo na sinubok ng matinding gutom. Kasama ang pinsan kong si Maya, pinilit naming pagkaisahin ang aming mga nasasakupan upang malampasan ang krisis na ito. Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang halaga ng pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay pang hindi namin natutuklasan. Habang nag-aalmusal, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga kasapi ng tribo ay tila nag-aalala at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Jiro, kailangan na nating magdesisyon, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay determinadong nakatuon sa akin. Kung hindi natin agad matutugunan ang pangangailangan ng tribo, baka may mangyaring hindi maganda. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi. Alam namin na ang susunod na hakbang ay kritikal. Sa mga nakaraang linggo, nagawa naming magtulungan upang makahanap ng pagkain mula sa kagubatan. Ngunit unti-unting nauubos ang mga mapagkukunan. Ang aming mga tribo ay halos magkaaway noon, ngunit ngayon ay nagkakaisa sa ilalim ng iisang layunin, ang mabuhay. Napagdesisyonan naming maglakbay sa hilagang bahagi ng kagubatan kung saan may balita ng isang sapa na hindi pa natutuklasan. Ang sapa ay sinasabing mayaman sa isda at maaaring makatulong sa aming mga tribo. Ngunit may panganib. Ayon sa kwento ng ilan, may bantang ligaw na hayop sa lugar na iyon. Sa kabila ng panganib, wala kaming ibang pagpipilian kundi subukan ang aming kapalaran. Sa aming paglalakbay patungo sa hilaga, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Ang aming mga tribo ay umaasa sa amin. Jiro, tawag ni Maya habang binabaybay namin ang makikitid na daanan. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin natin kapag wala tayong natagpuang sapa? Napahinto ako saglit at tumingin sa kanya. Maya, hindi ko alam, pero hindi natin pwedeng panghinaan ng loob. Hindi ito ang tamang oras para sumuko. Sagot ko sa kanya habang pinipilit kong iwaksi ang pag-aalala. Habang papalapit kami sa aming destinasyon, naramdaman namin ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay tila may dalang pag-asa. Nang makarating kami sa sinasabing lugar, nakita namin ang isang tanawin na nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Isang sapa na puno ng masisiglang isda. Ang tubig ay malinaw na malinaw at tila wala pang ibang tao ang nakatuklas nito. Nagsimula kaming mangisda at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon nakaramdam kami ng kasiyahan. Ang mga isda ay sapat para sa lahat at ramdam ko ang pagdiriwang sa puso ng bawat isa. Ngunit habang nagkakasayahan kami, napansin ko ang isang anino sa gilid ng kagubatan. Isang hindi pamilyar na figura ang nagmamasid sa amin. Maya, may tao sa paligid, bulong ko sa kanya sabay turo sa direksyon ng anino. Napatigil siya at tumingin sa lugar na itinuturo ko. Sino kaya yan? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Bigla kaming napuno ng kaba. Sino kaya ang taong ito? Kaibigan ba siya o kaaway? Nagdesisyon kaming lapitan ng figura, ngunit bago pa kami makalapit, bigla itong naglaho sa kakahuyan. Nag-iwan ito ng misteryo sa aming isipan. Habang naglalakad kami pabalik sa kampo, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa taong iyon. Ano ang motibo niya? May kinalaman kaya siya sa sapa na natuklasan namin? Sa kabila ng kasiyahan na dulot ng aming tagumpay, ramdam ko ang pag-aalinlangan sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, ngunit alam kong ito ang magiging susunod na pagsubok sa aming pakikipagsapalaran. Pagdating namin sa kampo, ibinahagi namin ang magandang balita sa aming mga kasapi, ngunit hindi ko pa rin maiwaksi sa isip ang misteryosong figura. Isang bahagi ng aking sarili ang nagsasabing may mas malalim na dahilan kung bakit siya naroon. At sa kabila ng lahat ng aming pinagdaraanan, alam kong hindi ito ang huli sa mga pagsubok na darating.
Habang nag-uusap kami ni Maya tungkol sa mga susunod na hakbang, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng kampo. Ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa kagubatan. Napatigil kami, sabay tanong sa isa't isa, sino ang darating? Sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na kabanata ng aming kwento ay magdadala ng bagong misteryo at hamon. At sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ng sabik sa kung ano ang hatid ng kinabukasan. Sa gitna ng aming paglalakbay, matapos ang ilang araw ng walang humpay na paglalakad sa ilalim ng nagbabagang araw, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. Ako si Amara, ang leader ng tribong Kahilom, samantalang si Lando, ang aking pinsan at leader ng tribong Dalisay, ay tahimik na naglalakad sa aking tabi. Ang aming misyon ay simple ngunit puno ng hamon. Iligtas ang aming mga tribo mula sa matinding gutom na dulot ng tagtuyot na tumama sa aming mga lupain. Ang aming mga tribo ay matagal nang hindi magkasundo. May mga hidwaan sa lupaing sinasaka at hindi pagkakaintindihan sa mga tradisyon at paniniwala. Subalit, sa harap ng krisis, napagtanto namin ni Lando na ang pagkakaisa lamang ang susi upang malampasan ang pagsubok na ito. Kaya't pinili naming magsama at maglakbay upang hanapin ang solusyon sa aming suliranin. Isang umaga, habang kami naglalakbay sa gilid ng isang matarik na bangin, nakarinig kami ng mga tinig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Amara, narinig mo ba iyon? Tanong ni Lando habang pilit na hinahanap ang pinanggagalingan ng mga tunog. Parang may nangyayari sa ilalim, sagot ko. Nagpasiya kaming mag-usisa. Sa aming paglapit, natuklasan naming may isang lihim na kuweba sa ilalim ng bangin. Sa loob ng kuweba, bumungad sa amin ang mga sinaunang guhit sa dingding, mga simbolo at kwento ng nakaraan na tila nagkukwento ng isang propesya. Ito ay kwento tungkol sa pagkakaisa ng mga tribo, bulong ni Lando, habang iniinspeksyon ang mga guhit. Isang pambihirang pagkakaisa na nagligtas sa kanila mula sa gutom at kapahamakan. Sa kabila ng aming pagod, naramdaman namin ang pag-asa sa aming mga puso. Marahil ay ito na ang sagot na aming hinahanap. Habang pinag-aaralan pa namin ang mga guhit, biglang may narinig kaming malakas na ingay mula sa labas ng kuweba. Lumabas kami upang tingnan ang nangyayari at laking gulat namin nang makita ang isang grupo ng mga mandirigma mula sa tribong lihim, ang tribong kilala sa kanilang pagiging mapagmataas at madalas na pag-aaway sa ibang tribo. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ng kanilang leader na si Tala, ang babaeng may matatalim na mata at matigas na anyo. Agad akong tumayo sa harap ni Lando, pinapakitang kami wala sa posisyon para makipaglaban. Naghahanap kami ng solusyon sa krisis ng gutom na dinaranas ng aming mga tribo. Sagot ko. Nais naming makipagtulungan upang malampasan ito. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin, habang ang mga mandirigma ni Tala ay nag-aabang sa kanyang utos. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ngumiti si Tala. Matagal na rin kaming naghahanap ng paraan para malutas ang suliraning ito. Kung may natuklasan kayo, handa kaming makipagtulungan, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa sa amin. Ang tribo na dati kalaban, ngayon ay nag-aalok ng tulong. Nagpasiya kaming bumalik sa loob ng kuweba upang ipakita kay Tala at sa kanyang mga mandirigma ang mga guhit. Habang pinagmamasdan nila ito, nagsimula kaming magplano kung paano namin maipapatupad ang mga solusyon na aming natuklasan. Nagplano kami ng isang malaking pagtitipon ng lahat ng tribo sa paligid upang salakayin ang aming mga natagpuan at ang posibilidad ng pakikipagtulungan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumindol. Ang lupa sa loob ng kuweba ay nagsimulang gumalaw at ang mga bato ay bumagsak mula sa kisame. Magsitakbo, sigaw ni Lando habang hinawakan ang aking kamay upang ilabas ako mula sa kuweba.
Ang mga mandirigma ni Tala ay nagsimulang maglabasan, ngunit isa sa kanila ay nadapa at naiwan sa loob. Nang makalabas kami, nakita namin ang pagguho ng bahagi ng bangin. May naiwan sa loob, sigaw ni Tala na agad tumakbo pabalik sa kuweba upang iligtas ang kanyang kasamahan. Kami nag-aalala, ngunit wala kaming magawa kundi umasa na makakalabas siya ng ligtas. Habang nagniningning ang araw sa likod ng bundok, naghintay kami sa labas, puno ng pag-asa at takot. Sa kabila ng panganib, alam namin na ang pagkakaisa na aming natagpuan sa loob ng kuweba at sa harap ng panganib ay isang simula pa lamang. Ngunit sa aming pag-aabang, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na nilalaman ng propesya? At paano ito makakaapekto sa aming mga tribo? Ang sagot ay tila nagkukubli sa likod ng mga bumagsak na bato, nag-aantay ng tamang pagkakataon upang magpakita. Sa wakas, narating namin ang isang lugar na tila walang hanggan ang kalawakang taniman. Ang lupa rito ay tila biyaya ng kalikasan, mataba, malambot, at handang magbigay ng buhay sa mga binhi ng pag-asa. Ang aking pinsan, si Lila, ay humanga sa tanawing nasa aming harapan at nagbigay ng munting na ngiti. Alam kong ito ang aming pagkakataon upang baguhin ang kapalaran ng magkakaibang tribo sa harap ng gutom na aming nararanasan. Makikita mo ba ito, Kiko? Tanong ni Lila habang inaayos ang kanyang balabal. Parang sinasabi ng lupa na handa ito para sa atin. Tumango ako, puno ng pananabik. Oo, Lila, kung magtutulungan tayo, kaya nating gawing paraiso ito para sa lahat. Agad kaming nagsimula. Pinulong namin ang mga leader ng iba't ibang tribo at ipinaliwanag ang aming balak. Sa una, may pag-aalinlangan, ngunit nang makita nila ang sigasig at dedikasyon sa aming mga mata, unti-unti silang naniwala. Ang bawat tribo ay may kanya-kanyang kasanayan at kaalaman. Ang tribo ni Lila ay dalubhasa sa pagsasaka ng palay. Ang sa amin naman ay sa pag-aalaga ng mga gulay at prutas. Ang iba pang tribo ay may kaalaman sa irigasyon. Ang ilan ay magaling sa pag-aalaga ng mga hayop. Sama-sama naming sinimula ng pagtatanim, bawat isa'y may tungkulin at papel na ginagampanan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa ang bawat miyembro ng tribo. Ang dating lupaing tigang ay nagkaroon ng buhay at kulay. Nakita namin ang pag-usbong ng mga tanim na palay, gulay at prutas. Ang mga hayop ay masigla na ring gumagala at nagiging bahagi ng bagong sistema ng aming pamumuhay. Subalit sa gitna ng aming tagumpay, isang problema ang biglang lumutang. Napansin kong may mga tanim na unti-unting nalalanta. Agad kong isinangguni ito kay Lila. Kiko, kailangang malaman natin kung saan nagmumula ang problema, sabi niya habang tinitingnan ang mga halaman. Hindi natin pwedeng hayaang masayang ang lahat ng ating pinaghirapan. Nagpulong kaming lahat upang talakayin ang sitwasyon. Isa sa mga lider ng tribo ay nagmungkahi na maaaring may mga peste na unti-unting sumisira sa mga tanim. Agad naming pinlano ang pag-iinspeksyon at pag-aalaga sa mga halaman. Habang abala kami sa pagtatrabaho, napansin kong may kakaibang kilos sa paligid. May mga anino sa gilid ng taniman, tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Unay inakala kong ito'y bunga lamang ng aking pagod o imahinasyon. Ngunit nang magtagal, naging malinaw na may ibang presensya sa aming paligid. Isang gabi, habang nagbabantay ako, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likod ng kubo. Agad akong nagising at sinilip ang labas. Sa aking pagkagulat, nakita ko si Lila, nakatayo sa gitna ng taniman, tila may kinakausap. Lumapit ako, puno ng pagtataka. Lila, anong ginagawa mo rito? Tanong ko habang unti-unting lumalapit. Nagulat siya at agad na lumingon. Kiko, may kailangan kang malaman? Bago pa man siya makapagpaliwanag, isang figura ang lumitaw mula sa dilim. Isa itong matandang lalaki,
May hawak na tungkod at may kakaibang nangiti sa kanyang muka. Ipinadala ko upang tulungan kayo. Sabi niya, ang tinig ay tila may kapangyarihan. Ngunit higit pa riyan, may kailangan kayong malaman. Nagkatinginan kami ni Lila, puno ng pagkalito at pagtataka. Sino ang matandang ito at bakit siya narito sa gitna ng aming pakikibaka? Bago namin masagot ang aming mga katanungan, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lupaing ito ay may lihim. Wika niya, sabay turo sa lupaing aming tinataniman. Ito'y may kakayahang magbigay ng buhay, ngunit may kapalit. Kailangan niyong malaman ang tamang paraan ng pag-aalaga sa mga tanim dahil may puwersang magtatangkang sirain ang inyong nagawa. Biglang lumakas ang hangin, tila binibigyang diin ang kanyang mga salita. Alam kong may mas malalim na dahilan sa kanyang pagdating, isang bagay na maaaring magdulot ng pagbabago sa aming kinabukasan. Sa kabila ng tagumpay na narating namin, isang bagong hamon ang bumungad. Sa bawat pag-usbong ay may nakatagong pagsubok at kami ni Lila, kasama ng aming mga tribo, ay kailangang pag-isipan ng susunod naming hakbang. Anong gagawin natin, Kiko? Tanong ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Tinignan ko siya, puno ng determinasyon. Kailangan natin siyang pakinggan. Pero higit pa riyan, kailangan nating malaman ang totoo tungkol sa lupaing ito. Sa madilim na gabi, ang liwanag ng buwan ay tila nagbigay ng bagong pag-asa. Ngunit sa ilalim nito, ang mga tanong na bumabalot sa aming sitwasyon ay tila nagbigay rin ng bagong takot. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na lamang gutom ang aming kalaban. 6:00 ng umaga nang kami muling magtipon sa gitna ng kagubatang nagsisilbing hangganan ng aming magkakaibang tribo. Ako si Amara at sa aking tabi ay ang aking pinsang si Khalil, parehong leader ng aming mga tribo. Ang hangin ay malamig at may daladalang pag-asa, ngunit hindi rin nawawala ang pangamba sa aming mga puso. Ang gutom na nararanasan ng aming mga tribo ay tila isang halimaw na patuloy na umaaligid sa amin, nagbabanta sa kinabukasan ng aming mga pamilya. Sa aming harapan, naroon ang iba pang mga pinuno ng tribo. Bawat isa'y may daladalang pag-asa at pananabik sa maaaring maging bunga ng aming pagsasama-sama. Sa loob ng maraming taon, ang aming pagkakaiba ay naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at hidwaan. Ngunit ngayon, ito ang magiging susi ng aming kaligtasan. Ang aming pagkakaisa ang tanging paraan upang mapaglabanan namin ang panibagong hamon na dala ng kalikasan. Amara, ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Khalil na may halong kaba sa kanyang tinig. Simulan natin sa pagbuo ng isang sentral na imbakan ng pagkain, sagot ko. Magambag ang bawat tribo ng kanilang natitirang ani. Sa ganitong paraan, masusukat natin ang ating kakayahan at mapaplano ang susunod na hakbang. Nagpalakpakan ang mga tao, sinyalis ng kanilang pagsang-ayon at tiwala sa plano. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan naming pahalagahan ang aming pinagkaiba-iba. Naging matibay na haligi ang aming pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa upang malampasan ang mga hamon. Isa-isang naglahad ang mga lider ng kani-kanilang tribo ng kanilang mga panukala at mungkahi. Ang bawat isa'y nagbigay ng kanilang pinakamagagandang ideya upang mapagtagumpayan namin ang suliraning ito. Ang tribo ni Khalil ay may kaalaman sa pag-iimbak ng pagkain, habang ang sa amin ay may kasanayan sa pagtatanim ng mga halamang pangmatagalan. Ang tribo naman ni Malik ay bihasa sa paghuli ng isda mula sa ilog, at ang kay Lira ay sanay sa pangangaso ng mga hayop sa kagubatan. Lahat ng aming lakas ay pinagsama-sama sa isang plano na hindi lamang nakabatay sa kasalukuyan kundi maging sa hinaharap. Habang abala kami sa pag-uusap, napansin ko ang isang kakaibang kilos mula sa tribo ni Malik. Isang bata na nasa likurang bahagi ng grupo ang tila nagmamasid sa paligid,
hindi mapakali at palaging nagtatago sa anino ng mga puno. Hindi ko ito pinansin sa simula, ngunit habang tumatagal, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang kanyang ginagawa. Khalil, napapansin mo ba ang batang iyon? Tanong ko sa aking pinsan habang naglalakad kami patungo sa kanilang lugar. O, Amara, kanina pa siya mukhang balisa, sagot ni Khalil at kami nagkasundong pagmasdan pa ang kanyang kilos. Sa aming paglapit sa batang lalaki, bigla siyang tumakbo palayo. Nagkatinginan kami ni Khalil at sa isang iglap, nagpasya kaming sundan siya. Nagpatuloy kami sa pagtakbo hanggang sa narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pamilyar sa akin. Dito nagsimula ang isang di inaasahang pangyayari. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang lihim na kampo. Mga tao na tila pumapasok sa isang mundo ng mga panaginip, mga pinuno ng tribo na hindi namin kilala na nag-uusap at nagpaplano ng kung ano. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may halong takot at pag-aalinlangan. Khalil, ano ito? Bulong ko sa aking pinsan, habang kami nakatago sa likod ng isang malaking puno. Hindi ko alam, Amara, ngunit mukhang may ibang agenda ang mga taong ito. Sagot ni Khalil, pilit na inuunawa ang kanilang pag-uusap mula sa hindi kalayuan. Doon namin naisip na may isang mas malalim na suliranin kaysa sa gutom na aming kinakaharap. Ang aming tribo ay maaaring nasa panganib mula sa hindi kilalang grupong ito. Sa aming pagbalik sa kampo, nag-usap kami ni Khalil kung paano namin ito ipapaliwanag sa mga leader ng aming mga tribo. Paano kung hindi lamang ang gutom ang kalaban namin, kundi may isang grupo na may masamang balak na hindi namin inaasahan. Nagsimula kaming magplano ng bagong hakbang upang hindi lamang matugunan ang pangangailangan ng pagkain, kundi maghanda na rin sa posibleng panganib. Sa kabila ng aming takot, alam namin na ang aming pagkakaisa ang magiging sandigan upang malampasan ang bagong banta. Ngunit paano kung ang aming pinaplanong pagtutulungan ay ang mismong nais sirain ng mga taong ito? Sa gitna ng dilim ng gabi, habang kami naghahanda sa susunod na araw, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Hanggang saan ang kaya naming gawin para sa aming tribo? At paano kung ang aming pagkakaisa ang maging dahilan ng aming pagkabigo? Sa mga araw na lumipas, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad bilang leader ng aming tribo. Hindi ko maikakaila na ang takot ay palaging nasa likuran ng aking isipan. Takot na hindi ko magampanan ang tungkulin na ipagkatiwala sa akin. Subalit sa bawat hakbang na aking ginagawa, palaging nariyan ang aking pinsan, si Mayari, na nagiging gabay at inspirasyon. Si Mayari ay leader ng isang tribo na matagal nang naging kaaway ng aming tribo. Sa kabila ng mga hidwaan, natuto kaming magkaisa sa iisang layunin. Ang iligtas ang aming mga tribo mula sa gutom na dulot ng tagtuyot. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin na mas malalim ang koneksyon ng aming mga tribo kaysa sa aming iniisip. Parehong nagmumula ang aming mga tribo sa iisang ninuno, at ang alitan ay dulot lamang ng hindi pagkakaintindihan sa nakaraan. Isang umaga, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na pagtitipon, nagdesisyon kaming maglakbay sa isang lugar na sinasabing may masaganang likas na yaman. Ang lugar na ito ay tinatawag na Bantay Kalikasan. Ayon sa mga alamat, ito ay isang lugar kung saan ang lupa ay laging may biyaya at ang mga puno ay hindi nauubusan ng bunga. Ngunit ang pagpunta sa Bantay Kalikasan ay hindi madali. Ito'y napapalibutan ng mga bundok at puno na tila ba nagtatago sa mga lihim nito. Habang naglalakad, naramdaman ko ang pagkasabik at takot sa dibdib ko. Alam kong nasa kamay namin ang kinabukasan ng aming mga tribo at ang anumang pagkakamali ay pwedeng magdulot ng kapahamakan sa lahat. Subalit sa bawat pagod na hakbang, naroon ang suporta ng aming mga kasamahan
na nagbigay sa amin ng lakas na ipagpatuloy ang laban. Sa aming paglalakbay, nakasalubong namin ang iba't ibang tribo na para bang may iisang layunin, ang makahanap ng solusyon sa kanilang kinakaharap na krisis. Tila ba may hindi nakikitang puwersa na nag-uugnay sa aming lahat, isang puwersa na nagbubuklod sa amin sa kabila ng aming pagkakaiba. Isang gabi, habang nakahimpil kami sa isang kampo, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Mayari. Lumapit siya sa akin at biglang nagsalita. Alam mo ba, may lihim akong gustong ibahagi sa iyo. Nagulat ako at kinabahan sa kanyang sasabihin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagkaawa na tila ba may mabigat siyang dalahin. Sa simula pa lang ng ating paglalakbay, may nararamdaman akong kakaiba sa lugar na ito. Patuloy niya. At sa tuwing naglalakad tayo, para bang may mga matang nagmamasid sa atin. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam kong may dapat tayong malaman. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaba sa akin. Wala akong ideya kung ano ang kanyang ibig sabihin. Pero alam ko sa kanyang mga mata na ito ay mahalaga. Sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lamang gutom at tagtuyot ang aming kalaban. May mas malalim na misteryo na bumabalot sa aming paglalakbay, isang misteryo na tila ba nag-uugnay sa aming mga tribo sa mas malalim na paraan. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang mga susunod na araw, pero alam ko na sa likod ng bawat hakbang ay isang natatanging kwento ng pagkakaisa at pag-asa. Sa kabila ng takot, naroon ang pag-asang magtatagumpay kami sa aming misyon. Habang kami ay nag-uusap pa ni Mayari, bigla naming narinig ang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang mababang ungol na nagmula sa kung saan. Tumingin kami sa isa't isa at alam naming may dapat kaming tuklasin. Hindi lamang ito basta tunog, kundi isang senyales na may dapat kaming malaman. Lumapit kami sa pinagmumula ng tunog at sa aming pagkagulat, natagpuan namin ang isang lihim na daanan patungo sa kaloob-looban ng Bantay Kalikasan. Ang daanan ay tila ba isang sinaunang landas na matagal nang nakatago sa mga mata ng tao. Sa kabila ng aming kaba, naramdaman ko ang kakaibang lakas na humihimok sa amin na ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Sa dulo ng daanan, natagpuan namin ang isang komunidad na tila ba nakatago mula sa mundo. Isang komunidad na puno ng buhay at kasaganaan. Ang mga tao doon ay may kakaibang aura ng kapayapaan at pagkakaisa. Sila ay parang mga tagapag-alaga ng lugar na ito, mga tagapag-alaga ng Bantay Kalikasan. Sa puntong iyon, natanto namin na ang tunay na yaman ay hindi lamang matatagpuan sa likas na yaman ng kalikasan, kundi sa pagkakaisa at pagtutulungan ang bawat isa. Ngunit sa likod ng komunidad na ito, may nakatagong lihim na nagbigay sa amin ng pag-aalala. Ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa kabila ng aming natuklasan, ramdam namin na may mas malalim pang misyon ang naghihintay sa amin. Sa likod ng bawat ngiti ng mga tao sa komunidad, nararamdaman namin ang isang misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa puntong iyon, alam ko na ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pagligtas mula sa gutom, kundi sa pagtuklas ng mas malalim na katotohanan na mag-uugnay sa aming lahat. Ako si Lakan, isa sa mga magpinsang lider ng magkakaibang tribo na nagkaisa upang iligtas ang aming komunidad mula sa matinding gutom. Sa mga nakaraang buwan, nagsimula kaming bumuo ng isang planong maghahatid sa amin sa kaligtasan. Kasama ko ang aking pinsan na si Datu, na sa simula pa lamang ay naging kanang kamay ko sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa araw na ito, kami ay nagtipon-tipon sa gitna ng isang malawak na lambak na matatagpuan sa pagitan ng aming mga tribo. Ang lambak na ito ang naging sentro ng aming pagsisikap. Dito namin itinanim ang mga binhing magpapanumbalik ng sigla ng aming mga lupa. Sa aming pagtutulungan, nagawa naming magpatubo ng sapat na pagkain upang makatawid sa darating na tagtuyot.
Habang kami ay naglalakad sa paligid ng mga tanim, napansin ko ang kakaibang ningning sa mga mata ni Dato. Lakan, tingnan mo ang mga bunga ng ating pagsisikap, wika niya, sabay turo sa mga punong hitik sa bunga. Ang dating tuyot at walang buhay na lupa ngayon ay puno ng pag-asa. Kasama ang aming mga tribo, nagsimula kaming mag-ani ng mga prutas at gulay. Bawat isa ay nagdadala ng bagong pag-asa sa aming mga pamilya. Subalit, sa kabila ng tagumpay na ito, may nararamdaman akong hindi kapanatagan. Sa likod ng aking isipan, naroon ang alalahanin na hindi lahat ay sang-ayon sa aming ginagawa. Ang ilan sa mga nakababatang lider ng tribo ay nag-aalinlangan pa rin sa aming plano. Sila ay may ibang pananaw sa pamumuno at hindi pa rin lubusang nagtitiwala sa pagkakaisa ng aming mga tribo. Sa paglipas ng araw, ako ay nakipag-usap kay Dato tungkol sa aking mga alalahanin. Dato, sa tingin mo ba ay talagang nagtitiwala ang lahat sa atin? Tanong ko sa kanya habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa lambak. Alam mo, Lakan, tugon niya, hindi maiiwasan ang pagdududa, ngunit ang mahalaga ay patuloy tayong kumilos at ipakita sa kanila na sa pagkakaisa, kaya nating malampasan ang anumang pagsubok. Habang bumabalik kami sa aming kampo, napansin kong may isang grupo ng mga kabataan na nag-uusap-usap sa gilid ng daan. Sila ay tila may pinagtatalunan. Pumunta kami ni Datu upang alamin ang kanilang pinag-uusapan. Anong nangyayari dito? Tanong ko sa kanila. Isa sa mga kabataan, si Bato, ang tumindig at nagsalita. Lakan, may mga narinig kaming usap-usapan na may paparating na panganib. Ang mga tribo sa Hilaga ay nagbabalak na sakupin ang ating mga tanim. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Ang aming pinagpaguran ay nanganganib na mawala dahil sa mga hindi inaasahan. Kailangan nating gumawa ng hakbang, sabi ko kay Datu. Hindi natin maaring pabayaan na masira ang ating pinaghirapan. Nagpasya kaming magtipon-tipon ng lahat ng lider ng tribo upang pag-usapan ang narinig na balita. Sa loob ng aming munting bulwagan, ipinaliwanag ni Bato ang narinig niyang balita. May mga espiyang nakita sa gilid ng ating lambak. Sila ay nagmamasid sa ating mga tanim. Habang nag-uusap ang lahat, nararamdaman ko ang tensyon sa paligid. Ang bawat lider ay may kanya-kanyang opinyon kung paano haharapin ang paparating na panganib. Ang ilan ay nagmungkahi ng pakikipagsundo habang ang iba ay nag-isip na maghanda para sa digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Dato at nagbigay ng kanyang pananaw. Alam natin na ang pagkakaisa ang nagligtas sa atin mula sa gutom. Siguro ay oras na upang gamitin ang ating natutunan para sa mas malaking layunin. Kailangan nating makipag-usap sa mga tribo sa Hilaga. Ang kanyang mungkahi ay nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Sa kabila ng panganib, ang ideya ng pagkakaisa ay muling bumangon. Nagpasya kaming magpadala ng mga mensahero upang makipag-usap sa mga lider ng tribo sa Hilaga, na umaasang ang diplomasya ang magiging susi sa aming kaligtasan. Ngunit sa aking puso, may nararamdaman akong hindi kapanatagan. Habang naghahanda kami para sa pakikipag-usap, may isang pangyayari na nagbigay ng bagong takot sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi, isang lihim na sulat ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang tagapagbalita. Mag-ingat kayo, nakasaad sa sulat. Ang panganib ay hindi lamang mula sa labas, kundi pati na rin sa loob. Ang mensahe ay nagbigay ng pag-aalinlangan sa akin. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng panganib mula sa loob? Sa kabila ng aming pagtutulungan, tila may mga puwersang hindi nakikita na nagbabantang sirain ang aming pagkakaisa. Habang muling nagtitipon ang mga lider ng tribo, tinitimbang ko ang mga posibilidad. Ang aming pinagtagumpayan ay nasa bingit ng panganib. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong malaman kung sino ang tunay na kaaway at kung paano namin mapapanatili ang aming pagkakaisa
sa gitna ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Sa umaga, bago kami magtungo sa Hilaga, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kampo. Ang mga lider ay tahimik na nag-uusap-usap habang ako ay nakatingin sa lambak, iniisip ang mga susunod na hakbang. Sa likod ng aking isip, ang mensahe ng panganib ay patuloy na bumabagabag sa akin. Sino ang maaring magtaksil sa aming layunin? At paano namin haharapin ang hindi nakikitang banta? Ang aming paglalakbay ay nagsimula sa ilalim ng anino ng kawalang katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tiwala ni Dato ang naging sandigan ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asa na sa kabila ng panganib, ang pagkakaisa ang magiging susi sa aming tagumpay. Ngunit sa bawat hakbang na aming tinahak, ang usap-usapan ng taksil sa loob ay patuloy na bumabalot sa akin. Sino ang maaring may lihim na balak laban sa amin? Ang sagot ay hindi ko pa alam, subalit ang oras ay patuloy na tumatakbo. Sa dulo ng aming paglalakbay, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay at ang aming pagkakaisa ay nasa bingit ng pagkawasak.